Ang corruption hindi nangyayari doon sa listahan. Bago pa ilista, may corruption na doon. So, ibig sabihin nito, kung ang corrupted file, ilagay mo sa blockchain, iti-preserve niya lang yung corrupted file. Hindi niya inassure na walang corruption na nangyari. So, kaya ito, ako mismo, against ako doon sa blockchain, the budget bill. Kasi hindi mo dapat i-legislate yung technology. Kasi ngayon, ang uso blockchain. Tandaan natin na ang batas natin mas mabagal kaysa sa technology. Paano kung kinabukasan, ibang technology na yung mas nakakasolve ng corruption and ng problem? I-legislate na natin yung blockchain. So doon na tayo matatalo. Sir, opo, gabi ngayon ang issue ng korupsyon sa Pilipinas, and Filipinos are demanding accountability and transparency sa lahat po ng mga proseso sa pamahalaan. Nabasa ko po recently, meron po mga isinusulo ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito ang tinatawag po na blockchain na mag-i-enhance daw, sinasabi, sa pagkakaroon natin ng transparency and accountability sa lahat po ng mga sistema sa pamahalaan. Matagal ko na po itong gusto sanang itanong po sa inyo, Sir Art, ano ba itong blockchain at paano ba ito magiging posible, itong pagkakaroon po ng enhanced transparency and accountability in Philippine system? Yung blockchain, para siyang digital ledger. Yung listahan, pero digital siya. Pero ang listahan ito, meron ako, meron ikaw, meron si Admar, at kung halimbawa, binago ko yung listahan ko, pinalitan ko yung content na listahan ko, automatically magre-reflect sa listahan mo, saka sa listahan ni Admar. So, ibig sabihin nito, makikita natin, so meron siyang transparency, kasi pag binago ko, babaguhin natin lahat. Pero ito, ang point ko dito, sa bill nung hindi pa binabago ni Senator Bam Aquino. Ang corruption hindi nangyayari doon sa listahan. Bago pa ilista, may corruption na doon. So, ibig sabihin nito, kung ang corrupted file, ilagay mo sa blockchain, iti-preserve niya lang yung corrupted file. Hindi niya inassure na walang corruption na nangyari. So, kaya ito, ako mismo, against ako doon sa blockchain, the budget bill. Kasi hindi mo dapat i-legislate yung technology. Kasi ngayon, ang uso blockchain. Tandaan natin na ang batas natin mas mabagal kaysa sa technology. Paano kung kinabukasan, ibang technology na yung mas nakakasolve ng corruption and ng problem? I-legislate na natin yung blockchain. So doon na tayo matatalo. So ito yung dapat baguhin, ito yung dapat pag-isipan. So ang problema ngayon, sumasakay lang sa buzzword ng mga congressman natin at mga senador. Pero ito, in fairness to Bam Aquino, binago niya yung bill. May mga binago siya at medyo na siya. Sold na ako dun sa mga binago niyang hindi na niya ginamit yung blockchain award, iba na yung ginamit niya mga award. So, hindi na pwedeng itali sa isang provider. So, maganda yung pagkakagawa. So, ito naman meron pa isa si Congressman Po. Ganon din, blockchain din yung hinahabol niya. Pero, ang blockchain na to, ilalagay sa isang platform na ang tawag ay Polygon. So, ang Polygon, isang platform ng blockchain kung saan, ito ang opisina niya o nakaregister siya sa Cayman Islands. So, ibig sabihin nun, yung data natin, yung Pilipinas, ipapasa mo dun sa ibang bansa na wala tayong control kung anong mangyayari. So, kaya, isa to sa mga dahilan bakit ako against sa paglalagay o paggamit ng blockchain sa gobyerno natin. Opo, sana kung mangyayari man ito, Sir Art, sana papasok yung data sovereignty natin, no? Ayun,
yun. Oo, tama yun. So, eto nga, parang merong irony kasi pinupush ng DICT natin ang data sovereignty. Sinasabi nila na ang dapat, yung data natin, tayo, nasa atin lang. Sinasabi ni Congressman Poe na yung data natin nasa Singapore, more than 90% nasa Singapore. Dapat tayo daw ang humawa. So yun, pinupush niya din yung blockchain na ibibigay niya sa Polygon yung mga data natin. So ano ba talaga? Blockchain o data sovereignty? So dapat, may solution naman yan eh. Kung gusto mo ng blockchain, gumawa ka ng permission blockchain kung saan sa Pilipinas na din tatakbo yung blockchain mo. Hindi na kailangan lumabas kasi ang blockchain, permissionless yun. Ibig sabihin, marami siyang nodes na yung mga verifier ng data. Pero ang mga verifier ng data na to, nasa ibang bansa. So ibig sabihin, yung data natin, pinapasa natin sa kanila. So ito yung dapat pag-isipan o dapat kasi meron advisor na marurunong itong mga congressman namin at mga senador. Nakita kong problema nito, ang advisor nila, mga provider din o yung mga naglalako ng blockchain technology na proprietary. So ito yung dapat ingatan natin. Kasi data natin ito. Oh, negosyo pala to, Sir Art. Nakita ko, nabasa ko nga, na-remember ko yung isang post mo sa Facebook. Sinabi po ninyo doon na parang yung nabanggit po ninyo yung paggamit o paglalagay ng government system on Polygon na yung parang nilalak mo yung files in a vault, tapos yung vault binigay mo yung susi sa mga dayuhan. Parang ganon yung nangyari, Sir Art. Correct, tama yung analogy mo. Ganon nga yung nangyari. So ilalak mo yung vault, tapos may susi. Parang nilak mo yung vault mo sa bahay mo, tapos binigay mo yung susi sa kapitbahay. So yun yung magiging problema natin yan. So dapat pag-aralan ito. Napakagandang technology nito. Opo. Hindi ako anti-blockchain, pero anti-legislating technology. Opo. Para gamitin dito sa Pilipinas. Sir, I'm sure you're also frustrated, no, sa lahat po ng mga nangyayari na issue ng korupsyon sa Pilipinas as a fellow Filipino, and nakakaalam po, nakakakita sa sitwasyon ng bansa at atop of the dome. Pero sir, bilang cybersecurity analyst at isa po sa co-founder ng Scamwatch Pilipinas, ano yung may recommendation po ba kayo na maaari nating gamitin na modern technology para po ma-solve itong issue ng korupsyon sa pamahalaan from the first step ng budgeting hanggang sa implementation po ng program? Meron ba kayo nakikita, sir, na maaari nating gamitin sa modernong panahon ngayon? Ang problema kasi nga natin ngayon, yung blockchain natin na proposal, tapos sa lahat, yung budget na mismo, yung papel mismo ang ilalagay natin sa blockchain para malaman natin kung merong ginagawang pag-edit o ginagawang manipulation. Dapat ito, simula sa recommendation pa lang, simula sa unang meeting pa lang, suggestion, nandun na, dapat pinapasok na yan din sa chain o pinapasok na sa technology na nakakaintindi o nakaka-monitor kung meron bang mangyayaring corruption. Kasi pag nabago mo yan, halimbawa din sa budgeting, sa unang meeting pa lang, tapos binago mo din sa pangalawang meeting, nagdagdag ka. So makikita mo na yun, bakit mayroong dagdag dito? So technology din yan. Hindi, kahit hindi blockchain. So makikita yun ng mga tao, pwede mo i-tokenize yan. So yung tatatakan mo yung iti-preserve mo yung data para makita mo kung saan nagpunta. So merong mga technological solution na pwede natin gamitin para ma-solve. Sir Art, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi po. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Amping-amping. Yan. Dagang salamat. Sige, next time. Dagang salamat sa Ginoong Art Samaniego, isa pong cybersecurity analyst po, mga kapartner.